Hello, good morning, good morning, good morning po sa ating mga viewers. I'm back. I'm Olive Santos, your site locator dito po sa Greenfield Realty. Bali, welcome po sa aming YouTube ulit, and then welcome po sa panibagong vlog ko for today. So, pasensya na po kayo, no? Ilang araw din po ako hindi nakapag-vlog. So, medyo na busy po ang inyong lingkod. So, ayan po, very excited po ako at makakapag-upload na naman po ulit tayo na isang property na sobrang mura, and then malaki yung cut niya. So, nandito na po ako sa may pinakaloob. So, bago po tayo magsimulang mag-vlog, kung sakali po magustuhan nyo itong property na to na may sukat po na 2.4 hectares, na ito po ay katabi po ng Barangay Road, and then may frontage po siya na naglalaro po siya sa 120 meters. So both side po tinuhog po ng kalsada tong property po na to. Pero mamaya papakita ko sa inyo lahat yan, and then dito muna po ako sa mismong loob ng property kung saan nagsimula ako mag-vlog, dito sa may pinakadulo. So medyo masukal. So kung halimbawa po magustuhan niyo po itong property na to, pwede niyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So ayan, magsimula na po tayong umikot dito sa property na may sukat na 2.4 hectares. So tara, ikutin natin kahit masukal. So let's go! So yan, bali, dito ako nagsimulang mag-vlog sa may pinakadulo ng frontage ng pinaka-property. So nagtry po akong pumasok dito sa may pinaka gilid. So talagang masukal. So ang napasok ko po ay flat area po ito. Pero itong property na to ay hindi po 100% flat, So may portion po tayo ng flat, katulad nitong iniikutan ko na to. So flat siya pero masukal, and then marami lang siyang mga pwedeng ulingin na hardwood. So ayan po, katulad ng ganyang mga hardwood. So papakita ko lang muna sa inyo yung realization po ng pinaka property. So sobrang sukal. And then ito pong property na to ay na-clearing na po ito. Kaya ang pinakatanim na lang po nito, ayan yung mga medyo matitigas na kahoy na yan, and then nakikita ko mga ilang pirasong langka. Pero ito po ay may tanim na niyog, yung bagong tanim lang siya. At yun po ay naglalaro sa nasa 300 kapuno. So hindi pa siya namumunga. So nagpasok ako dito sa may right side, sa dulo. So lalabas ulit ako para makita ko na ibang part na pwede nating pasukan para mabisita natin yung buong property. So labas muna ako. So yan po, kagaya ng nasabi ko, ito pong property na to ay natuhog po ng kalsada. So yan, papakita ko muna po sa inyo, no. So both side po, tayo po ay may property. Ayan. So medyo masukal. Pero dito ako galing sa may pinakadulo, yan ako pumasok. And then, ito pong dulo na to, yan po ay may falls po dyan, So nasa 1 kilometer, meron na tayong pwedeng pagpaliguan dyan sa may dulo. So yan po ay Magibway Falls. Ayan. And then, explain ko lang, balik ako dito para mas ma-clear natin. So kung mapapansin nyo po yung tanim, yan po nung kahoy na yan na wala na po siyang dahon, yan yung white na yan. Yan po yung pinakadulo ng boundary to another property po. So ayun po yung pinakakahoy, and then ito na po yung another property. So kung susukatin po natin yung pinakalapad niya, pag ganyan po, pag ganyan. So yung pinakalapad po niya is maglalaro po yan sa nasa 120 meters. Paharap po ng kalsada pa ganun. So 120 meters ang lapad niya. Yan, pag ganyan po So binibigay ko lang po yung realization po ulit And then yung kalsada po na yan, papunta po yan ng National Road. Yan po ay maglalaro po sa nasa 12 kilometers po tayo away from National Road. And then yung road po natin is semi-cemented. So may part na sementado, and then may part na hindi. So hindi naman po hihirapin yung sasakyan kasi malapad naman po yung kalsada.
And then mapapansin natin kung bakit sobrang lapad ng kalsada po ano. So ito daw po ay dinidevelop kasi may falls po tayo, kagaya ng nasabi ko, may falls po tayo doon sa may pinakadulo. So ito daw po ay magiging tourist spot. Kaya po ganyan pong kalapad yung ginawang kalsada dito sa Barangay Road po na to. So tara, ikot pa tayo. And then yung property po natin, medyo elevated po tayo dun sa may pinaka road po niya, no? So ganyan po kataas yung parang mas mataas po yung property kesa po dun sa daan. Ayan. So ito na po yung pinaka property, medyo masukal, hindi ko alam kung saan ako papasok dito sa both side na to. Sobrang sukal. Yan oh, elevated siya eh. Pero magbabaybay na lang tayo dito sa may pinaka road. Ayan oh, both side naman po makikita po natin talaga. Tapos po, siya po ay maraming hardwood. Ayan oh. Hindi ko alam kung saan ako aakyat. Pero tatry pa rin natin. So ayan, naghanap ako ng pwede ko sanang singitan dito or pasukan, pero medyo mataas po talaga oh. Elevated po talaga siya dun sa kalsada. Pero ito daw po ay may 300 kapuno ng niyog dyan sa may part na yan, ng mga bagong tanim lang. So mas dito naman po sa right side, mas mataas po talaga siya oh. Pero pakita ko na lang din po ano. So ito po ay TCT title, and then buhay po si owner. So kagandahan ng to property na to, mahaba yung frontage natin both side. Ayun oh, taas. Pero tingnan pa rin natin. Dito tayo liban sa may kabilang dulo ng property. Bali ito po yung pinaka unahan ng property ano. Yan po ang pinaka unang dadat na natin dun sa frontage. Ayan, taas. So siguro po ito mga more or less nasa 5 meters po yung taas niya sa kalsada. So meron pang ibang part na pwede kong pasukan sana para maikot ko yung property. Kaya lang po sobrang sukal. Sorry po hindi po talaga ako makakapasok. So tatry pa rin natin, hanap pa rin tayo. So dito kapantayan na siya ng kalsada, pasok tayo dito. Ay. Okay. So nakapasok tayo ng konti. Medyo pa-slope po pala, pababa po ng ganun yung pinaka left side niya. And then ang dami pa rin siya mga pwedeng ulingin oh. Tapos po dito din ang dami din sa kabila. Ayan oh, dami. So maganda rin naman po yung property. Hindi ko lang po talaga kayang pasukin kasi yung pagka-slope nito property na to medyo gradual lang. Kayang-kaya kong lusungin, kaya lang hindi ko alam talaga kung saan ako dadaan. Labas tayo. So yan, dito na lang tayo mag-video sa pinaka frontage. Hindi ko talaga kayang pasukin. So explanation po sa akin ni owner, bali mas malaki po yung pinaka right side po niya ano. Dito po tayo mas malaki po yung pinaka lapad niya o yung laki nung property, bali dito tumapon lahat sa may pinaka right side. So dito po nasa 120 meters po yung pinakalapad niya, pag ganyan po ano, pinakalapad niya doon. So 120 meters ang pinaka kinain po niyang lapad buhat dito sa may pinakakalsada. So talagang linisin lang yung property. At ito po ay hindi pa po nasusukat ano. So kaya lang naman nila nalaman yung pinaka boundary po niya is nagpasukat na po kasi yung mga kalapit niyang property. So doon na lang po sila nagbabase.
Sila na lang po ang hindi nakapagpapasukat dito sa may lugar na to. So sabi po ni owner, kung sino na lang po yung bibili, siya na lang po ang magpasukat. So yan po, wala akong masyadong masabi about dito sa property na to. Wala akong masyadong details bukod po sa masukal na. Pero maganda po yung property kasi may kalapit siyang falls. Ayun nga po, wala po siyang masyadong tanim kasi nga po ito ay na-clearing. So wala siyang masyadong description po ano. Kundi ang masasabi ko lang, ito po ay nakaharap sa kalsada na may 120 meters po na haba both side. And then, ang kagandahan naman po nito, hindi ko po siya masasabing bundok or maslope. Okay po siya. Medyo maganda po yung tayo ng pinaka-property. So, more on tayo na lang po yung magde-develop po talaga. Ano. Yan, sobrang sukal. Dito na lang tayo sa kalsada. So yan po, kung sakali magustuhan nyo itong property na to, pwede nyo po kami message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. And then meron po kami description sa baba kung sakaling meron po ako nakaligtaan na sabihin about this property po. Ano. So yan po. Thank you po.